Usa ka kamatuoran nga mga kapos nga anak sa singot may katakos og kaalam pagduma og mga dagkong negosyo nga naghatag kanila og desenteng panginabuhian og pamilya. Basta o Pasko, sure ang future sa mga trabahador. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Ang atong takna alas 7:06. Dagway sa katilingbang nagkahugaw, tungod sa kahiwiang naghitak sa panaugdaog, pangawat sa kwarta sa katawhan, panglimbong sa binilyon, kini ang nagkamuritsing naong sa katawhan. Musugot ka man o dili, limpyuhan tang katawhang dagway pinagis pagtulid sa hiwing pagpanagan sa kagamhanan, palit sa eleksyon, tikas sa negosyo, limbong sa katungod sa silingan, paghikaw sa katungod sa mga senior citizens o mga batanon, ug uban pa. Pero ang katuliran sa katilingban, magsugod sa pagtulid sa kaugalingong taras, batasan, pinutang panglantaw, kuno sa may dangatan sa kinatibukang hulog sa katawhan. Kada usa, mag-usab sa iyang bayhon, panghuna-huna, panglantaw. Unya ang matag usa kay aduna may silingan, iyang agniho na mga silingan sa pag-uban sa tinguha sa kausaban. Sa ingon, ang maayong kausaban mahimong para sa tanang katagabarangay. Sa tinguha nga masangyaw ang mithi sa kausaban sa dagway sa katilingban. Gimugna kining tulumanon sa pagpaalinggan, pagdasig sa kaakuhan sa kabarangayan, sa pagsunod sa Ugmad Barangay, Lambo Katilingbang Alalay. Nagatod ang atong intro, nagatod nga to sa oras 8 minutes after 7 o'clock, brought to you by MB Dick Printers. Ang MB Dick Printers na mahimutang sa AS Fortuna ning Dakbayan sa Sugbo. Mangigala maayong gabi kini si Rene Alquisola makig-uban kaninyo nining atong tulumanon Ugmad Barangay. Sa mga regular listeners ug sa mga listeners sa miagi natong program, gikalipay gali na kog dako diay nga atong silingan gisundan nato si Dr. Rene Bulieser. Ako po ning tukayo si Doktor. Dugay na kaimin nagkaila kaniadto many years ago. So manghinaot ko nga ang atong mga kaigsuonan sa maayong panglawas ug unya of course magumusta ko kaninyong tanan, especially ni Dr. Bulieser ug ang atong mga management, mga opisyalis nato dinhi sa atong istasyon, sila si Father Filmar Fiel, si Father Bobby Ebisa ug ang atong mga kauban sa engineering. Maayong gabi ni kita sa bag-o nato nga time slot nga Sundays gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8. Ang atong naandan nga tulumanon Ugmad Barangay, masabado ni kaniadto many months ago ug unya tungod sa pandemic, tungod ni ining COVID-19 na affected na igo sa mga bag-ong tulumanon nga gipaangay sa management ug usa ni ini ang atong program nga naigo na preempted sa live nga coverage sa usa ka Santos nga misa. Og ikalipay na tug dako pod nga hangtod karon do na po'y mga tulumanon nga ingon ini nga nagpadayon ug unya maayo kay nasabot-sabutan nila sa tong kauban po nga si Francis Fulache og nila ni Father Bobby og ni Father Filmar nga niya po'y bakante di ay matag Domingo. Ug unya nalipay ko nga nakahinumdom ko nga si Dr. Rene Bulieser mao gyud po'y mo lingkod di ay ni ining tulumanon Rosas ni Maria. Busa kaninyon tanan maayong gabi o hinaot paunta. Again, manghinaot nga niya kita sa maayong panlawas, ilabi na, maayong kahimtang. Although dili kaayo medyo at ease or kanabitang komportable kayo atong kahimtang karon kay doon na tayo mga limitations apan ato gining dawato na lang tungod sa
tungod sa panahon karon nga doon na kitay gilikayan kining sakit nga COVID-19. Ug unya nining development karon akong unahon dito sa Amerika, dito sa United Kingdom. Uban nga mga dagkong nasod nag-lockdown tungod kay dunay pagbalik, dunay pagsaka sa ilang mga kaso dito sa COVID-19. Medyo maarang-arang na lang dito kay doon na vaccines nga available nila. Kining vaccines god nagpareserba naman daan ang katong mga maka-afford, mga dagko nga mga nasod. Doon na sila reservation daan ug unya naka-put up na sila kwarta parte po to sa investment nga gidawat sa mga kompanya nga nag-develop ni ining vaccines. Mauna nga natural na lang po sila mo nakauna karon sa delivery sa mga vaccines, pero sa Amerika bag-o lagi na ko na istorya po ang akong igsuon, medyo naglisod po sila dito tungod sa dili kaayo nga maayong inuntalang leadership sa ilang incumbent ka presidente karon. Wala gyud wala panagan o wala gyud sila kanabitong strong nga kanabitong intervention ilang pagpanagang o pag-away nila ni ining COVID-19 dito sa Amerika. Gani niabot nag mga 360 about that figure, 360,000 ang nangamatay dito sa Amerika. Usa ni sa highest dinhi sa Asia, ang usa sa highest mao ang Indonesia. Dito sa United Kingdom, arang-arang po sila dito gyud. Da ubay-ubay ang mga casualties, ang figures nila sa nangamatay o sa mga na-infected dito sa dapita. Mao nga dili ang bottom line ini mga higala, dili matingali nato sige balik-balikon, pero saon man nga gikinhangan magining pasabto nato ang atong mga kaigsuonan, ilabi na dinhi sa ato karon nga dunay pagkumpiyansa ba ang mga malls na to, nibalik na ang mga tao pag suroy-suroy, maingon na to suroy-suroy kay naamagay nga mag-atos mag-kape-kape, standby dito sa tuyok-tuyok bang uban ba. Nga unta, ang paggawas na to kinangan lang for essentials. Kining importante kayo. Atong minumduman nga kinangan ni sa mugawas ang kita mugawas only for purposes nga mamalita sa atong pagkaon o mangita ta sa atong mga tambal. Outside of that, ang atong mga kaigsunan pasabot gyud, paninguha gyud nga unta nga dili mupugos og paggawas-gawas ang atong mga kaigsuonan aron dili makakuha nining kontra karon kini ang virus nga dili nato makita. Ako na kuan ko baya ba kanang bitawng nasubo ko gamay tungod kay dunay mga kailan nako nga nisumbong nga dunay sila mga silingan nga wa gyud motuo niining COVID-19. In fact, dunay mga loyalista po ni si Presidente Trump sa Amerika nga gikataw-an na lang ni nila. O unya, ang uban hitaptan too late. Too late kay doon na ginangamatay gani. Pero saon pa man matulisok pa nimo nga wa naman. Muning ni ang makadaig ko sa atong mga kaigsuonan nga kana bitawng kuan gyud ilag yung i-adjust ang atong new normal karon nga i-minimize kinato ang paglakaw-lakaw, paggawas-gawas, kining social distancing importante kayo. Sama ka importante ang paggamit nato sa face mask. Kining paggamit nato face mask tungod kay kining virus anhi magini mo madaba sa kanibitang pag-istorya musalibo ba madani sa laway ug unya mauni direct fastest way of infection. Mauning ni akaron nga atong gisgutan ug unya sangan sa atong format tungod kang atong format mga kalihukan manis barangay, especially from time to time mo pabisita ta or doon na tayo mga interview sa mga barangay officials kundili mga katagi barangay nato nga dunay mga hinungdanon kayong kasayuran nga ilang ikapaambit nato nining atong tulumanon. So akong
ipalanog karon ang akong pakikinabi. Ako na ning na recorded ang akong pakikinabi ni Barangay Captain Hines Abiliana, Attorney Abiliana sa Mambaling, bahin sa ilang kalihukan pod sa ilang barangay. Tungod kay gikinhangan gini ang kinibitang united effort ang pag-edukar, implementar sa atong mga bag-o nga balaod kabahin ni ining pandemic nga caused by COVID-19 nga virus. Atong paminawon si Kapitan Hines Abiliana sa Barangay Mambaling. Hinaot po ta. COVID, unya ang uban nga mga barangays murabag atong nakitaan nga kuwang gid sila sa paninguha kada bitong reminder sa mga tao, implementation basic bitaw nga protocol sa imong backup unsa inyong gikuan. Makaistorya ta. Andiri sa ato unas tanan atong gi-implement ang DILG notice nga magsugod na cleaning of the streets. Gahapon nagsugod ta. Katong nga illegal city realm sa Taytayan, gipapawa na diri sa Mambaling. Okay. Ang sunod katong ting mga ining naninda nga nagdaplin sa daan nga ipadaplin lang ng ilang mga mobile nga tindahan. Onya ang ikato nagsugod mi gabi hantod karon nga sige mi og rekurida nga ang ipa-implement ang curfew kay daghan na kay mga bata manggawa sa ilang bahay labi na sa Alaska after 10 o'clock in the evening. So sige na may rekurida. Hapa gabi ganiyang kadlawon, gapong kadlawon di ay nakakuha niya, nakagunitag ko sa nihilak man ako lang giingnan nga ay napag-usab ha. Di pa pauli to namo. Kining inyong mao na amo niya cooperation sa city nga we are implementing strictly the protocol sa COVID. Kalisod lang kay nahurot ang amo nga face mask, hindi min ka-distribute og face mask sa mga tao, sa tanang tao sa Mambaling. There are almost 40,000 of them sa una to pagkuhan ini nga 24 mil to among nadawat nahurot ng hatag namo ato bang last month. Pero namalit na ni para ipanghatag katong mga madakpan nin taon nga way mga face mask amo lang distributan. Pero daghan na kayo ron ang nadakpan every night na daghang madakpan. Basig sa operation center sa Dakbayan, Kap, basig doon na pati sila extra tingali nga mga PPAs, basig makakontak, makatawag kanila, basin lang po, ug doon na ba mahatag po sila, ug kanang mga naminaw na to karon nga mga willing nga makatabang sa imong tinguha, sa inyong shortage kinta sa mga face mask basin pa og makatunol pud sila ginagmay nga hinabang dia sa inyong dapit kani inyong gihimo dili ni tiaw trabaho sa barangay kay naagyod kamoy frontline unya mention nimo ganihang mga mobile markets na tinuoray mo kini, and it's true sa ubang mga barangays nga mag-display na sila isda, karne, kanang mga dressed chicken the whole day na ang abog na ang init unya may klarong sanitation. So sa inyong lugar tingali mas may na nga hikitan unya ang pagpaglimpyo sab. Gasigit ani anak kinig yung mga bata lisuran ko ay disiplinahon. Labi na ning mga anak sa Badyaw nga magsuroy-suroy bisag kadaghan na dakpi balik lang yapong suroy. Unsa tanaw Kap ang solusyon ni anang mga bata sa Badyaw ron sa ang mga ginikanan gali wa po ila tingali to aga suroy-suroy na pod. Mao lagi ang akong gibuhat ini kanang every Saturday maglugaw ko ako na silang giimbitar mga onde nga keep on lecturing them unya ug dunay jutay kahatag ang barangay aron di na sila magpakilimos maghatag mig inabang nga ginagmay labi na gyud ang bugas nga among ihatag nila ala sa inyo kadton basad ka pero sige lang at least they have the responsibility nga dadon nilang bugas sa ila para malungag nila. Mayo nang imong gihimo Kap to win the goodwill ug ang ilang cooperation
hinapunta nga mo succeed kana ng niyanang tungura kay mo magimilang kinaya lagi nga naasdan magpakilimos kita ta wa kalimos mas. Ubay-ubay itong among gisgutan ni Mambaling Barangay Captain si Attorney Hines Abiliana nga ako nalipay nga doon na po sila ilabang kanabitawng mga paninguha kay dili nato masalig baya gyud sa atong syudad kay kita sa barangay angay natong sabton nga mo kitay frontliners kita mooy front desk ug sa hotel pa kamo mooy nauna gyud naa sa nataran sa mga inyong mga konstituente sa barangay mao na nga ang kapitan gyud mooy mo lead mooy maguna inubanan kauban ang mga opisyalis nato sa barangay. Dili kay magmika lang, walay gihimo, mag-agad-agad lang sa atong mga opisyalis sa atong dakbayan. Inoon, ang atong mga opisyalis po sa dakbayan, sila si Mayor Labella, wala po may pagaing nun, buntag 24/7 ni sila usay na nabitay nakita nato sa Facebook nga nasa sakyanan si Mayor Labella nga natog na nagminanok pa kana bitawng mo kuan na lang gyud panagsa nga makapiyong-piyong aron lang gyud kay makapahuway in between mga points or mga lugar nga ilang adtuon. By the way, talking about Mayor Labella, dunay executive order nga gipagawas ang atong mayor nga bahin kini sa travel ban nagdili sa mga dagkong sakyanan nga mobiyahe dinhi sa atong dakbayan dinhi especially sa dili lang kay sa business district or central district kundi sud gyud di sa syudad. Ang mga oras ako lang gining hisgutan alang sa mga wa pamasayod o katong uban nga mga negosyante nga naghuwat sa delivery nga ilang gi-order o gunya wala mo abot basig na abta na kaganiha kay alas 7 man kutob sa hapon gikan sa alas 4 hangtod sa alas 7 ang travel ban. Karon tingali nakagawas nagbalik aron pag-deliver pero Domingo maron. Domingo maninoon ron so wala ni ban tingali. Anyway, ang ban ni ini sa travel order sa executive order ni Mayor Labella mao kining gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag ug alas 4 hangtod sa alas 7. O gini gi-imponer kini alang sa mga dagko nga mga truck. Dunay exemptions ni kanang wala ma-covered pananglitan. Kini mga series, kini mga Maybus, kini mga Sugbo bus, kini mga dagko public utilities man ni. Exempted ni sila kay nagserbisyo ni sila sa atong katawhan. Exempted ni sila. Katong mga medical vehicles, ang mga garbage trucks sa atong dakbayan o sa kabarangayan, pwede na nga magbahas-bahas, maglabang-labang, mugawas ka na sila during the kining mga oras nga gidili unta sa paggawas. Lain nga exempted ni ini, mauning mga emergency vehicles, mga ambulansya o guban pa. Ako ning hisgutan mga igala, aron masabtan gini sa atong mga kaigsunan nga kanabitawng ug pagpasabot sa atong mga kaigsunan ug sa mga negosyante sa mga dagkong mga sakyanan nga niabot gyud ang panahon nga doon na nagitay mga regulations, doon na limitations, wa man ta magpuyos bukid. Og nagpuyo pagkas bukid, magpagusto lang kas imong gustong oras nga mogawas, magdaas imong sakyanan, magkurmata ba ka o magabalhabal ba ka or katubang imong dakong sakyanan mo imong gamiton. Apan kung niya naka sa business district, niya naka dinhi where ang movement sa mga tao o ang mga movement sa mga vehicles kinhangan na gyud nga dunay reglamento. Dili ta magahi, dili ta magpaugat tungod kay makaapektar man puta sa uban nga mga tao. Mauna nga doon na mamitan tayo mga opisyalis nga mooy mumugna sa atong mga balaod aron ta mahusay. Kay kung way magmugna, way mo pa-implementar, magubo ta. Muna'y may tabo usay o kanang dunay mga traffic gridlock nga may tabo kaniadto. Kana mga adlaws minatay, Pasko, mga tinguli ba? Tinguli sa probinsya o guni ini ka Domingos hapon, mamalik na pudre, magpunsisok, gikan Skarkar hangtod sa San Fernando, Naga, Minglanilla, hangtod nga dire sa Talisay og sa atong dakbayan. Magkamang ang mga sakinan tungod kay
nang gawas mang tanan. Hangtod to mga dagkong truck ni tipon man sa atong highways. Nga kanang atong highways wa magitaw na makuan, narang-arang nila na kay dunay mga parte nga napalapdan sa pagkakaron. Mao nang naa nga importante kaayo nga ato ning masabtan ug unya gani do naman koy gihisgutan ini kaniadto pagyud taud-taud na gini nga moabot gyud unya ang panahon nga ang kaning truck ban i-imponer na gyud unya ni all the time during daytime. Whether we like it or not, moabot na gyud unya ng panahon. Mauna nga angay lang tun-an kini sa mga tagiyang mga dagkong kompanya, tagiyan ini mga dagkong truck, mga negosyante, og ila gining tun-an og ilang sabton kay kun dili nila ni sabton, dili gyud nila ni tukibon, magdumili sila pagsabot, magtukis gyud ang mga gusto niini. Apan ang importante niini mao nga unsay kaayuhan sa kinabag-an sa mga tao, mao gyud atong i-consider, mo atong huna-hunaon. Kay ang mga dagkong kompanya mo nga na po niya na nga mag-assign na po ming tao nga mo dawat sa among mga delivery ini kagabi. Ingon niya na ba? Pero ug ato lang yung sabton, moabot kita niya ng panahon na tungod kay busy naman gyud ang atong kadalanan matag adlaw kana may mga kaigsuonan nato nga dunay mga sakyanan pod nga moadto sa ilang trabaho, dunay mga emergencies, doon na pa'y uban ang kaning mga public utilities, nagkadaghan naman po ni. Mga taxis, buses, o mga POJs, nagkadaghan man ni. Mauna nga kinahanglan nga ila po ng oras nga magpadagan kay ang kinabag-an mas mga tao, maoy ilang giserbisyuhan. Padayon kita mga higala human ini. Radio Puwersa! Holy Name University Medical Center is mighty proud to announce its dynamic personnel and state-of-the-art equipment and facilities. A medical institution that is seen to boost and make a difference in the province of Bohol's healthcare needs. The Holy Name Medical Center's Vitec 2, a fully automated lab machine, the latest and the most advanced, operates in our tertiary clinical laboratory, delivering accurate, precise, and reliable diagnostic results. The Holy Name University Medical Center is located within the premises of Holy Name University Dampes Campus, Tagbilaran City, is strategically built on a peaceful and quiet place where physical healing and recovery is conducive. For information, please call 501-9946 or 501-9947. Holy Name University Medical Center. One with the Word in healing the world. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig na kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Subo. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug laing-laing pundok, gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot nini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Washing my hands? Done! Ganyan po ang tamang paghuhugas ng kamay. Wash with soap for 20 seconds or sing happy birthday na lang para mas fun! Don't forget po ha, always wash your hands para sure na ang COVID-19 virus ay mamatay. Stay safe everyone! Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Day, ang tiguang o. Murag padung man siguro na mutabok. Dali, tabangan na to. Ay sus, ayaw na lang gud panghilabot. Kaya ra na ni Lola. Uy, nakaya man gani niya nila ka pa doon diri sa kulon paglabang panoon. Ay, tuulon ako, uy. La, dali, tabangan ti ka.
Pila pakha nato ang andang pagahin og panahon alang sa katigulangan. Usa ka pahinumdom gikan sa DYRF Radio Furza. The most important thing in meditation is not reflection, but communion with God, above all in love. Words to live by from St. Arnold Janssen. Think mission. Think SVD. Radio Puwersa! Radio Puwersa! Radio Puwersa! Sa Sugbo, ini ang DYRF 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Ang atong takna karon alas 7:31 nining atong tulumanon Ugmad Barangay. Ako si Rene Alquisola, kauban ako si Joseph Borla sa engineering side. Bag-o kini atong time slot alang sa mga na surprise in a way sa katong mga regular listeners nila ni Dr. Rene Bolieser kaganiha ug niya na carried on sa sunod nga tulumanon, which is kining atong Ugmad Barangay. Matag Domingo na kita mag-uban ning atong tulumanon, instead kani atong for so many years matingali to atong kauban sila si Francis Folache sa alas 6 hangtod sa alas 7 matag Sabado. So karon sugda nato matag Domingo ni ining atong Ugmad sa barangay. Now talking about mga kalihukan sa barangay. Nakaagi ko kaniadto bag-o pa kong nagpuyo diri sa Lower Busay ning atong Dakbayan. Mga 25 years ago na miyembro ko sa Lupon. Taon-taon nag-ining Lupon. Mo ni lowest level sa kanibitang murag justice of the peace kaniadto. Mooy mo settle ni sa mga gagmay nga mga kaso. Aron karon kani mga gagmay nga kaso dili na isang at dito sa mga korte nga maoy makapuno, maoy maka-clog up. So successful kini ni ang Lupon ug unya through the years mi improve ang mga qualifications sa although dili gid tanan kay do na may mga political accommodations pod, pero dunay incentive ang atong Department of Interior and Local Governments nga kanabitang mupili sila og mga outstanding nga mga lupon. Ang DILG og unya karong bag-o mi puno pod ang atong provincial government headed by Governor Gwen Garcia nga mohatag pod og dugang premyo nining gitawag og Lupon Tagapamayapa Incentives Award. Unsa man ni kadtong mga lupon nga nagtrabaho gyud outstanding sa ilang performance. Ako ning gisgutan tungod kay akong natawagan kini si Kapitan Emil Pagon atong higala ni kay taga Barili man ni, barangay captain ni sa Nasipit Barili, lungsod sa Barili, barangay Nasipit. Ug unya dili lang kay karong miaging tuig nga nakadaog na pod sila kundi niadto pagud katong sa regional nga level. Gani dunay mga barangay nga misuroy gyud dito sa barangay Nasipit sa Barili ug gitun-an ba gitan-aw gyud ug unsay ilang mga pamaagi kini bitawng sharing of their best practices, kaning mga practices nila nga mga pamaagi sikreto wa man gini kuan pod kini bitawng gitago-tago ni sila si Kapitan Emil Pagon sa barangay Nasipit. So atong paminawon ang among pagkikinabi ug unsa gyud ilang paagi ug unya basin ang katong mga kaigsunan nato nga naminaw karon makakuha pug idea ug kini at the same time agi pud ni pagpahalipay sa lupon tagapamayapa sa barangay Nasipit kay dili ni simple nga accomplishment kundi angay gining ikapasigarbo sa tibuok nato nga nasod. Atong kauban karon ang kapitan sa
barangay na Sipit sa lungsod sa Barile, si Kapitan Emil Pagon. Pila na nimong term ang Kap karon? Last term ko sir. Pila tulo ka term na ka? Tuloy ko ka term, last term ko ron. Ngay taon-taon na unya. Dili man kay karon ra pod nakadaog ang imong napili nga outstanding pod sa category nga first to third class municipal category. Ikapila na ning kuan ninyo? Nakakuha mong award. Tungkol yung 2016 ang award yung 2017. Antod karon sa province. Every year? Every year. Nato pa 17, 18, 19, 20? 20. Di ko ang gisweep din mo ni. Ang 20 wala pa ro ka kuan kay na lockdown man. Ang kanina di erong kuan na? Ang sa 2019 sa 19? Di ay. Maglisod ang sa lockdown toon kay operation ninyo dili manggid kayo reg. Wala to ka kuan. Ang uban mangutana ni Kap og giunsa ni ninyo nakasuwag grupon sa una diri sa Barangay Busay sa siyudad earlier before ko ni intra diya sa Tua kanang dili pa wala pa to yung mga awarding or contest pero mo serve maguni as the kuan kanang bitong murag gikag kanang justice of the peace baka ni adto ba kanang maoy mo hearing maoy mo sulbar mo kuan mo investigar sa mga gagmay kita nga mga kasos barangay level unsa may inyong practice ini nga inyong paambit sa barangay kani siya nga kuan na sir kay sa una gud pag sugod yun mo ini si kailan bigan Sir Jeffrey Lopez si Jeffrey mo gitay nagban yun mo nga mo to siya nga sa unang barangay murag ang nasipit murag di kailado ba tinuod nya nakuha ni Sir Jeffrey nga ang sekretary nga murag sila nakatuig abot nag 30 years murag kuan siya murag na okay Sir Jeffrey bago mo to ni ingo Sir Jeffrey mo appeal ta og LTIA mo tong pagsugod na mo kuan nga 2016 to niya 17 ang awarding na mo to nga ihaming di tudloan yun yung tudlo hantod nakasakay yun sa kuan sa province sa screening sa screening nga kuan yun na naog kita to hantod tangka tag sa region amo tong nasikan ta kay napildi ta sa kuan napildi ta sa Bohol sa regional level na to regional level pildi sa Bohol dili ikaw nag-submit gyap second pagkasunod so tuig na po tangka na po ta ang kontrato iluan gyapon poblasyon iluan mo to nga daog gyapon ta unya pag kuan tangka po tag Bohol mo ta ang Bohol nga bagko po lang na kay katong among sangka sa una kay wala naman to kay tigin sa kadaog ba mo to nga sangka na mo ang lain na pong Bohol mo to nga kita ni daog sa region sa 2018 karong nakuha na ninyo ang sikreto ba ang mga dokumento ang mga records nga tumingod usa gid na ang imo secretary si Ipay gyapon si Ipay gyapon Filipa Salazar gyapon ang committee nimo sa law si katong kuan Lim ba to sa apelyido ato si kuan si Lourdes Tan si Lourdes Lourdes Tan mo gyapon karon kuan sa kuan ako sa kuan na siya kanang finance siya sir di ay ni kisay committee sa kuan sa law kinta kuan si pero ang dakong trabaho ani ang sekretary mangyod o ang kapitan sekretary kamo ora may kuan lang namo sekretary kay sa record keeping importante kay ni sa to ang kuan mo na mo sir kay ini kung maghusay na dili mahusay na mo lang tag pila ka adlaw kay naman na 15 days bikas pag hearing jud sa kapitan nya amo na hearing ng 15 days ito ba 15 days di pa hearing ari sa kuan na jud atong lupon antod mahusay nila nya
ato mga dokumento mo na ug di makuan atong ipasuri dito sa mga lupon nga unsa ba ang ilang mga kuan uli na paghusay na uli sila nya wa pa sila bingkil ana siya niya karon ang karong tuiga among gigamit ang purok system atong gigamit Yung saan mo paggamit? Involved? ang kuan ang purok system kung asa ka nga purok pero na purok kuan ka ang naigamay nga mga bingkil diha ang husay diha ang katong purok leader atong konsehal ba purok leader o dire purok president mao ra nay mo more or less o mo pag yung gi-micro murag gikan sa pamilya entry pamilya na entry po entry sakto nya kuan na siya kung ang mag-away gining purok 1 ug purok 2 ari na sa barangay nya ug napoy ka ng purok 1 nga mag-away nya dili gid mahusay po sa konsehal o sa purok leader ngay may certification nga ihandos barangay ron ari po namo. Sa ato pa pilay percentage ninyo sa settlement kay mo manigay basihan ang katong na-settled nga mga cast. Sa ato pa duol sa 100% mo? 100% yan na-settle na mo. 100% gid 100% settle. Maayo. Yung gining kuan nabintayan ang record kay pagkabasa nako niko ang Cordoba ug Liloan ay ang gipildi ron sa ato pa ikaw maniling sa provincial kuan na pud mo balik na sa regional na pud ang contest nini murag ni kuan naman tong taga region nga dili wala sila kuan ron nga kami na lang gipili kay tungod sa pandemic atong Marso ang kuan ron pagkuan sa region. Mauto si Kapitan Emil Pagon Manghigala sa barangay na Sipit, lungsod sa Barili nga akong nahinabi ug atong gipasaysay kaniya ang ilang paagi, ang ilang experience, ang yun sa nila pag kabot nga sila mo'y napili nga outstanding lupon dili lamang dinhi sa atong lalawigan lalawigan kundi sa kuan usap sa region gyud nakuha nila ang highest kita nga award gikan sa atong provincial government. Muning ni karon nga atong mga kanita nakadungog tingali si barangay captain sa Mambaling si Attorney Hines Abiliana ni Anto. Inoon ang atong dakbayano may labot sa lalawigan pero suhito kayo si Attorney Abiliana ini kay may pag-ainon abogado man ka attorney kapitan pagyod. Anyway, dili ba gyud kinhangan god nga kanang abogado gyud ang mulingkod diri sa lupon. In fact, ang mga miyembro nining lupon mga ordinary citizens ordinary katagi barangay pero inigtudlo niini preferably katong mga experience katubang bitawng dunabay mga background especially sa kanana ang panggobyerno, pangserbisyo. Ug unya do na gyud po'y total dedication and commitment nga mosilbi sa ilang barangay kung why commitment, why dedication usik ng antanan kay may pag-aingnon tiaw-tiawan na lang po nila. By the way, nakaalinggat ko dire di ay abot og sa monitor na to dire kay on stream ang kita sa Facebook si Seth Peñalosa, si Pinky Mantingali ni naakaroon sa lungsod sa Minglanilla pero di ko kaabot dire pag-scan sa mga uban nga mga nag-view ni uban nato Pink ugonya kinahanglan na magutagog kuan kanang isog-isog nga antipara may tawag ni atong antihos pa karaan. So kuan ako naklaro-klaro na nako Seth Peñalosa na view karon sa atong tulumanon ug uban pa. Gusto kita na kung ma-mention mong tanan pero wala man ko'y partner karon dire nga muskan sa atong program atong monitor mo na nga magpasalamat na lang ko nga naamo regular mo nga nagpaminaw ning atong tulumanon maybe some other days. Akong tawagong suway si Julius Regner usa ni sa community organizer sa atong provincial government. Nagsuroy-suroy ni siya sa atong kabarangayan nga
dunay mga kalihukan ang atong provincial government atong pangumustahon ug unsay iyang mga latest nga kalihukan kay ugwa ko masayop usa sa ilang mga ako nadungga nila nga mga activities mo tong pagpanghatag gikan sa provincial government sa atong Cebu provincial government kana bitawng puhunan sa atong mga kaigsuonan. Oy, man. Ako man tong gi sabot daan si Julius akong tawagon pero nabati ninyo nga at akong one last time akong suwayan og basin nag on mobile to siya o unsa kay iyang na wa makabantay sa iyang bulsa nga ni vibrate ni ring ang iyang telepono. Kaya ako siyang gisabot daan between 7 and 8 ako siyang tawagon. Hinaut po unta nga og dili magani nako makuha karon ang iyang mga asoy sa ilang mga activities sa sunod na lampong Domingo nga ato unyang tawagon. The number you okay. Ang Talisay murag kuan ini gasubay-subay ta sa mga makuha nato nga mga kasayuran. Wa nako suwayan po nako tingali hinuon kay dunay traffic discipline zone ang Talisay karon nga gi-implementar si ato man kauban ni sa una sa Provincial Government Information Office si Joy Tumulak atong suwayan kuno og makontak ba nato aron makakuha ta og information bahin ni ini kay pudsan man nga doon na patay mga 12 minutes nga nabili ning atong tulumanon ako na lang pahimudsan nga maistorya nato si Joy karon kay siya man mooy naghead karon sa traffic sa siyudad sa Talisay. Kani si Joy hinuon wa gini oras pod. Wa ni say oras nga anytime ni si Joy nga makontak nato. Salamat kaayo nga on the air taron sa program sa DYRF Joy. Naghisgot kon ining kaning traffic discipline zone ninyo nga gipaubos sa barangay Tabunok. Sultihi kuno mi pasabta kuno mi og anus ani nagsugod og unya unsay naka ang hinungdan nga inyo kining gipatuman. Mao ni siya karoy bag-usad nga programa gipagawa sa atong hepe sa ato ang kapulisan diri sa Talisay, Lieutenant Colonel Gerard Pilare. Din kini magong Tabunok area gi-consider ni sa Talisay nga maoy commercial district. So dinhi sa Tabunok area dinhi mag-abot ang tanan nga mga tawo katong gikan og south or gikan barang Panalitan og Toledo south, or gikan mismo sa West Side. Yes. O gikan West Side. Toledo. Oh, right. So anha mag-abot ang tanan dunay magtumod nya naapoy mangumpra gani dunay taga Cebu City sad nga maabot po dinig pagpangumpra. So mo tungod sa ka-crowded sa maong lugar kay lagi gi-consider nga commercial district. Mao na usa sa mga naplanuhan sa ato ang hepe nga i-deklarar nga usa ka discipline zone ang maong barangay unya gilangkuban kini maong proyekto sa atong kapulisan sa ato ang barangay council di Tabunok og lakip na sad ang atong traffic division diri sa Talisay. Sa tinguha nga maluag-luagan ang atong kadalanan. Yes, kana mo kuan ba rogar mo kuan ba kanang maninguha sila nga dili bagid ba kanang sunod gid sila sa balaod sa atong kadalanan. Dili magpataka og hunong, na may magpataka og hunong. So na-implement na ni sa Talisay sukad sa paglingkod gyud sa tuwang mayor apag gipaniguro lang sad sa tuwang kapulisan nga kini mamintinar kining mao nga pagdisiplina diha sa maong lugar. Until further notice ang pagpahamtang ninyo nining balaod karon nga kuan traffic discipline zone. Unya wa ni magpasabot ka sa ubang lugar giluag-luagan.
di wa ni magpasabot nga giluwag-luwagan ang uban nga mga area apan na di man nato madungan dayon ang tanang area hinungdan nga diri gilusad diri sa tabunok sa ato ang hepe sa atong kapulisan. Wa ni masuod sa inyong hunahuna o tingali inyo naning gitun-an nga kining travel ban pod sa mga dagkong truck nga gipahamtang diri ni Mayor Labella sa Dakbayan, which is understandable kay ang kaayuhan magyud sa tanan nato nga mogamit sa kadalanan gunya mahimo man pod og i-move lang pod na sila sa laing oras o kundili panahon sa mga basic ayaw nga oras dili sila makagawas. Wala na ninyo mahuna-hunay sa Talisay. Yes, kabahin ana Sir Rene, niadtong mga duha ka semana na ang nakalabay, dunay tigom nga gipatawag ang atong gobernador dito sa Kapitolyo. O niya naiskutan ang about kining truck ban. So mas may siguro nga sa sunod siguro nga mga panahon kung dunay presko ng ato ang gobernador, mas may sad siguro nga ato siyang makuhaan og pamahayag tungod kay doon nato siya giluwatan namo Sir Rene nga wa koy katungod or wa koy gahom nga mo'y ako'y mo sulti ug unsay gisulti sa ato ang gobernador. Pero dinhi sa Talisay doon natay existing na nato nga truck ban gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 o niya gikan sa alas 4 sa hapon hangtod pod sa alas 8 sa gabi o niya nasayod ang atong gobernador inungdan nga nitumaw katong iyang plano duha na ka semana ang nakalabay. So mas may siguro nga doon na itong mga kauban sa buhat nga makapangutana sa itong gobernador kung unsa katong iyang giluwatan niya itong mga tigom. Doon na ko'y nakitaan ba nga komplikasyon gagamay ni Ini Joy. Pananglitan, nag-truck ban dire sa Dakbayan sa Sugbo. Ug unya, ang gikan sa Mandawi nga mo deliver pananglitan mo adto dito sa Talisay. Apektahan gyud, di ba? Kining dire dapit sa may Cebu South Coastal Road, kung mag-iskot ang Cebu South Coastal Road, kining gikan sa eskina en Bacalso o niya kining Cebu South Coastal Road, en Bacalso kining naila na kayo nga Star Mall. So, gikan ining Cebu South Coastal Road, hangtod na ginapaingon dito sa Cebu City nga magsubay ta sa SRP, o niya inigawas nimo sa SRP mo gawas ka diha sa may kining North Reclamation Area, kanang dako nga daan, kanang gitawag sa nato din nga Osmeña Avenue, hangtod na gid na ngadto sa Uano Avenue, mao na i-consider sa ato ang DPWH nga usa ka truck corridor. Gani kanang truck corridor matod pa sa DPWH nga gi-consider siya nga truck corridor, way truck ban nga ipatuman. So mao na hinungdan nga sa ordinansa nato din sa Talisay, ang truck area na to, ang truck ban na to nga area, mao ra gyud kining mga daan nga niya karon din sa Talisay, kasikbit nga mga daan nga nagsumpay ining Cebu South Coastal Road. So, kung pananglitan dunay truck ban nga himuon ang syudad sa Sugbo, kining area dire dapit sa may Cebu South Coastal Road og sa North Reclamation Area nga Osmeña Avenue, makonsider ta ni siya nga pinaka-traffic na unya nga lugar tungod kay di naman makaagi ang mga truck dito sa kinapusuran sa syudad kundi ari na magsubay sa Osmeña Avenue. Okay. So nakakuha ko sa sa espiritu sa balaod ba nga binlan gyud og kana bitawng main traffic artery kinta murag ugat o adan gyud nga magpadayon ang movement sa magadag kong truck dili gyud tungod sa usa ka balaod sa usa ka local government unit nga matrap hinoon dili makalusot. But then mupuno lang po ko pagpangutana nimo Joy nga ideal gyud tingali no nga ang lalawigan gyud in coordination sa mga nagkalinlain maybe sa Cebu City, Talisay o kanang Mandawi Lapu-Lapu. Yes, Mandawi Lapu-Lapu nga mag-usa na lang gyud ang pagplano ni ini unya mubalik na po tong idea nga dunay Metro Cebu Development Authority. Yes, posible nga tumawag gina sa kanang mga plano. Unya regarding aning maong truck ban na sa Rene, kung nakahinumdum ka way back 2015 or 16 wala ko malimot. Kining gi-implement naman na diha sa siyudad sa Sugbo kanang maong pag-implement og truck ban during sa adlawan. Kinumdum ka atong selebrasyon nato sa ASEAN Summit og katong IEC og San Pedro Calungsod. So gi-implement niya tong mga panahon na ang truck ban
during sa adlawan unya ari na sila mag-operate panahon sa gabi. Tungod kanya tong mga panahon na naatay mga dagkong bisita sa ASEAN, doon natay mga representante ato gikan sa lain-laing kalibutan. Unya during pod niya tong IEC o katong San Pedro Kalungsod, doon na po tayo mga dagkong bisita nga kinahanglan dili sila ma-traffic. Nito mga panahon nag-implement ang maong truck ban during adlawan, unya diha na sila nag-operate panahon sa gabi. So kung doon na usa ka mando karon sa ato ang mayor sa siyudad sa Sugbo, nasuwayan na niya itong mga panahon na. So may posibilidad nga mahimo apan angayan pod siguro sad natong tan-awon ang sa side pod sa ekonomiya. Tinuod. Pero ako moabot gyud panahon ako naglantaw gini ni Joy nga moabot gini panahon unya nga ani na gini sa gabi kay anugon kaayo ang space pa sa atong kadalanan matagabi gikan sa alas 9 gabi pananglitan hangtod na sa mga alas 5 kadlawon dako kaayo nga libre ba nga mag-agi-agi unta ang mga dagkong truck. Depende lang gyud unya na sa pagsabot ng pud gyud sa mga negosyante nga ang ilang mga mag-assign silang mga tao nga modawat sa delivery panahon sa kagabion. Yes, unya kinahanglan nga doon na po yung mga empleyado nga mausab ang shifting sa oras sa ilang pagpanarbaho. Correct. Unya human kinahanglan pod ang kinipong Bureau of Customs kinahanglan nga mag-usab sad, kinahanglan usbon magpod ang ilang oras tungod kay ang panahon ra ba sa deliveries naagid panahon pod sa panggabi labi na gyud ang operasyon sa aras 3 nato diya sa itong mga pantalan. Tinuod. So uban una nini pagtuon kanang dili gini angay dalion pero mas maigi tingali nga masugdan na ron panahon na kay if it would take mga 5 to 10 years at least nasugdan na nato kaysa magpaabot na putag lain tuig laing ikaduha ka tuig nga magpapaabot nagsige lang tag istorya nga dili gyud masugdan ang pagtuon wa magpasabot nga atong i-implement dayon. Tinuod. Ang ngayon sad na siya nga ihisgutan daan sa pagkakaroon aron moabot ang mga panahon, moabot ang mga adlaw at least matuki ang pipila ka mga punto kung panalitan dunay musupak. Tinuod. Ako salig ko diha nga og naagi ka sa grupo nga magtuon ni Joy tungod kay with your experience ug unya sa imong mga biyahe, mga training sa ubang dapit nga imong nakuha pod nga mga kaalam, I'm sure maka-contribute po ka niini. Salamat. Yes, pohon. Salamat kayo. Ren. Salamat sa inyo panahon. Salamat kayo. Mao ka to si Mr. Joy Tumulak mga gala sa Talisay City nga swerte po ang Talisay nga nakuha gyud ni Mayor Samsam si Joy kay ako bisang giinan unta nga why don't you go back sa Sitom or sa diri sa Dakbayan pero dugay naman guning istoryahan nila kauban pa Miss Joy ini sa Information Office sa Kapitolyo kaniadto nga naghisgot siya nga interesado si Samsam sa iyang services mo na nga tuagi dito after the change of administration. So wherever Joy will asa mo silbis Joy, I'm sure nga dako kana siya impact nga mahimo pod nining atong community. In the same manner nga kaning uban po nato dinhi sa ato sa atong Dakbayan, sa Talisay, sa Cebu City, sa Mandaue, Lapu-Lapu, I'm sure nga naninguha po na sila pero kinahanglan nga usahon united effort kini tungod kay maapektahan man ang PICAS nga local government unit. Naupsa na ta sa panahon mga gala antud sa sunod Domingo, Sunday nining atong tulumanon bag-on time slot gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8 sa kagabion. Sangan sa akong kauban si Francis Volatse nga busy pa po diri sa FM side sa atong studio uban ni Joseph Borla o nila ni sa mga kauban nato sa engineering in behalf ni Father Filmar o Father Bobby kini si Rene Alquisola magpasalamat kaninyo until next time maayong gabi kaninyong tanan. Radio Fuerza! Earn a world-class degree without going abroad. The University of San Carlos enjoys the rare privilege of autonomy status with comprehensive senior high school tracks aligned with our 8 centers of excellence and 12 centers of development granted by the Commission on Higher Education, as well as globally standardized engineering and accountancy programs. Recognition of our research capabilities is evidenced by over